Send one! Sa unang tingin, isa lang siyang simpleng ama na naghahanap buhay bilang tagalinis ng swimming pool. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang kanyang tunay na trabaho ay ang manghuli at pumatay ng mga vampira na nagtatago sa gitna ng mga ordinaryong tao. Nang malagay sa panganib ang kanyang pamilya, mapipilitan siyang bumalik sa mundong puno ng dugo, panganib, at mga halimaw na akala ng marami ay kathang-isip lamang. Ito ang kwento ng isang ama na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Ang kwento ay umiikot kay Bud Jablonski, isang technician na nag-aayos ng mga swimming pool. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong tao na gumagawa ng regular na maintenance. At ngayon, nililinis niya ang swimming pool ng isang matandang babae. Ngunit matapos ang kanyang trabaho, biglang nagbago ang lahat. Biglang naglabas si Bud ng isang armas na nakatago sa kanyang lalagyan ng kagamitan, pumasok sa bahay, at binaril ang babae gamit ang shotgun. Dapat sana ay iyon na ang katapusan ng lahat, pero hindi pala. Ang katawan ng babae ay nagsimulang gumaling at muling mabuhay, na nagpapakita na isa pala siyang vampira. At si Bud ay hindi lamang isang tagalinis ng pool. Isa siyang propesyonal na mangangaso ng mga vampira. Kahit na madulas at mahirap patayin ang vampira, nagawa pa rin ni Bud na pabagsakin ito, kasama ang isa nitong tagasunod na dumating ilang sandali lamang matapos ang insidente. Matapos ang kanyang trabaho, kinuha ni Bud ang mga pangil ng dalawang vampira, balak niya itong ibenta, at agad siyang umalis sa lugar. Isa lamang itong karaniwang araw sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento kay Audrey, isang makapangyarihang babae na isang mayamang negosyante sa real estate at kilala bilang nagpapatakbo ng Rio Estate. Sa likod ng kanyang elegante at maayos na imahe bilang isang negosyante, si Audrey ay isa rin palang pinakamalakas na vampira sa lahat, at siya ang pinuno ng mundo ng mga vampira. Malinaw ang kanyang kapangyarihan ng brutal niyang parusahan ang isang tauhan na sumuway sa kanya. Ipinakulong niya ito sa loob ng semento at ginamit ang katawan nito bilang bahagi ng pundasyon ng isang gusali. Bukod sa pangangaso ng mga vampira, may isa pang papel si Bud na higit na mahalaga para sa kanya. Siya ay isang ama ng isang batang anak na babae na nasa kindergarten pa lamang. Kahit na mahusay siya sa kanyang mapanganib na trabaho, magulo naman ang kanyang personal na buhay. Nasira ang kanyang pagsasama at kasalukuyan siyang hiwalay sa kanyang asawa. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, balak ng kanyang asawa na ibenta ang kanilang bahay at gamitin ang pera upang lumipat sa malayong lugar. Desperado si Bud kaya nakiusap siya sa kanyang asawa na huwag silang iwan. Ang kanyang anak na babae na lamang ang natitirang mahalaga sa kanya. Sa huli, pumayag ang kanyang asawa na manatili sa isang kondisyon. Kailangang bayaran ni Bud ang hindi pa nababayarang tuition ng kanilang anak bago ito mapatalsik sa paaralan. Isang linggo lamang ang ibinigay sa kanya. Habang nauubos ang kanyang oras, pinuntahan ni Bud ang kanyang kaibigang si Troy upang ibenta ang mga pangil ng mga vampira. Karaniwan, malaki ang kinikita ng mga mangangaso sa pagbebenta ng mga pangil sa pamamagitan ng opisyal na Hunters Union, ngunit matagal nang pinaalis si Bud sa union kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magbenta sa patagang paraan. Mas mababang presyo lamang ang inalok ni Troy, at kahit ayaw ni Bud, napilitan siyang pumayag. Ibinenta niya ang lahat ng pangil pati na rin ang ilan niyang personal na gamit tulad ng kanyang sapatos at maging ang kanyang mga armas sa pangangaso. Masakit para kay Bud na mawala ang mga ito sa napakababang halaga, ngunit dahil nakasalalay ang kanyang pamilya, wala siyang ibang pagpipilian. Lalong lumala ang lahat nang makatanggap si Bud ng tawag mula sa kanyang anak na nagtatanong kung talagang lilipat na ba sila ng tirahan. Nasaktan siya sa tanong na iyon. Dahil wala nang ibang paraan, humingi ng tulong si Bud kay Big John, isang lubos na iginagalang at maimpluwensyang miyembro mula sa Hunter Union. Umaasa si Bud na sa tulong ni Big John, makakabalik siya sa union at muling makakakuha ng malaking kita. Magkasamang, pumunta sina Bud at Big John sa opisina ng union kung saan nakilala nila ang manager na si Ralph. Agad na naging malinaw na hindi gusto ni Ralph si Bud. Anuman ang naging nakaraan nila,
Hindi sana papayag si Ralph na makabalik si Bud kung hindi lamang dahil sa respeto niya kay Big John. Sa huli, binigyan ni Ralph si Bud ng schedule ng kanyang trabaho, ngunit may kasamang kondisyon. Ipinaraise si Bud kay Seth, isang administrative officer na hindi pa kailanman nakaranas magtrabaho sa aktwal na pangangaso. Hindi kasama si Seth para tumulong manghuli ng mga vampira. Naroon siya upang bantayan si Bud, itala ang bawat pagkakamaling gagawin nito, at bigyan si Ralph ng dahilan upang muling paalisin si Bud sa unyon. Kinabukasan ng umaga, ngayong opisyal ng magkapareha sina Bud at Seth, agad siyang dinala ni Bud sa kanilang unang lokasyon ng pangangaso. Noong una, inutusan si Seth na manatili lamang sa loob ng sasakyan at huwag gumalaw. Alam ni Bud na sapat ng mapanganib ang pakikipaglaban sa mga vampira, at ang pagsama ng isang walang karanasan na kasama ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Seth ng tawag mula kay Ralph na inuutusan siyang sundan si Bud kahit saan ito pumunta. Gaano man kapanganib ang sitwasyon, kailangan ni Seth gawin ang kanyang trabaho kung gusto niyang umangat sa posisyon. Malinaw ang kanyang misyon. Bantayan si Bud ng mabuti at itala ang bawat pagkakamali nito. Sa loob ng gusali, nagsimulang kumilos si Bud. Nilipol niya ang mga vampira ng may matinding husay at kalupitan, ipinapakita kung bakit siya kinatatakutan sa larangan. Nang tuluyan ng pumasok si Seth, nakita niya si Bud na nasa matinding panganib. Kailangan ni Bud ang kanyang armas na natamba at napalayo, kaya hiniling niya kay Seth na kunin iyon para sa kanya. Ngunit sa halip na kumilos agad, nag-atubili si Seth, nagkamali sa kanyang kilos, at muntik nang mapatay ang sarili. Ang unang karanasan na iyon ay lubos na yumanig kay Seth. Sanay siyang nakaupo lamang ng ligtas sa likod ng isang mesa. Ngayon, kaharap na niya ang totoong karahasan, kahit pa ang mga biktima ay mga vampira. Upang maprotektahan si Seth mula sa mga vampirang maaaring sumubaybay sa kanya para maghiganti, binigyan siya ni Bud ng isang bote ng pulbos mula sa mga bulaklak upang itago ang kanyang amoy. Paglaon, matapos umuwi si Seth, natuklasan ni Bud na naiwan ng kanyang kasamahan ang evaluation report. Nang basahin ito ni Bud, agad niyang naramdaman ang sakit at pagkadismaya. Matapos ang lahat ng ginawa niya upang iligtas si Seth, ang laman ng report ay puro tala tungkol sa mga paglabag ni Bud sa mga patakaran. Kinabukasan, nang sunduin ni Bud si Seth, hindi na niya napigilan ang kanyang inis tungkol sa report. Hindi ibinubunyag ang kanyang pinakamalalim na mga sikreto, humingi si Bud ng 1 linggo. Kung talagang gusto ni Seth na matanggal siya sa unyon, gusto lamang ni Bud na mabigyan muna siya ng kaunting panahon. Bago ang kanilang susunod na pangangaso, dinala ni Bud si Seth sa isang pawn shop na pag-aari ng kanyang kaibigang si Troy. Ngunit pagkapasok pa lamang nila, may kakaiba na silang naramdaman. Wasak ang buong lugar, at sa loob ay nakita nila ang isang nakakatakot na eksena. Patay na si Troy. Pinutol-putol ang kanyang katawan, at tinanggal ang kanyang mga ngipin na inayos upang mabuo ang pangalan ni Bud. Isa itong malinaw na banta mula sa ng mga vampira. Habang naghahanda silang i-report ang insidente sa unyon, sa wakas ay sinabi na ni Bud ang totoong kalagayan niya. Malapit nang lumipat ang kanyang pamilya, at kung wala siyang pera, mawawala sa kanya ang mga ito. Hiniling niya kay Seth na huwag munang isumite ang kanyang report. Kapag sinuspinde siya ng unyon, hindi na siya papayagang manghuli. At kung hindi siya makakapangaso, wala siyang paraan upang kumita ng perang kailangan niya. Ang susunod nilang pinuntahan ay isang residential area na pag-aari ni Audrey. Nagmasid sina Bud at Seth sa isang malaking bahay na malamang ay puno ng mga vampira. Bago pa sila makakilos, nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga mangangaso na kilala bilang magkapatid na Nazarian. Nagkunwaring mga installer ng stereo ang magkapatid at pumayag silang makipagtulungan kay Bud para sa misyong ito. Pagpasok nila sa bahay, mabilis nilang pinabagsak ang 2 vampira na abala at walang kamalay-malay sa kanilang presensya. Habang hinahanap nila ang natitirang bahagi ng gusali, napagtanto ni Bud ang katotohanan. Hindi lamang ito isang tagwan. Isa pala itong buong pugad ng mga vampira. Bilang isang mahusay na grupo, nagtulungan ang 4 na mangangaso at pinabagsak ang 12 ng mga vampira nang walang naiwan kahit isa. Send one! Kahit na natatakot si Seth at muli na namang natarante sa nakakahiyang paraan, nakalabas siya ng buhay.
At sa unang pagkakataon, nakaligtas siya sa isang pangangaso nang walang kahit isang sugat. Nang makauwi si Bud, nagulat siya nang makita niyang nakahanda na ang mga flyer para sa pagbebenta ng bahay na ginawa ng kanyang asawa. Masakit na tumama sa kanya ang katotohanan. Seryoso talaga ang kanyang asawa sa pagbebenta ng bahay. Nakiusap si Bud na huwag muna itong madaliin, pinaaalalahanan siya na mayroon pa silang 3 araw upang makahanap ng pera bago mapatalsik ang kanilang anak sa paaralan. Kahit kumukulo ang kanyang galit sa loob, pinili ni Bud na pigilan ito. Sa araw na iyon, kailangan niyang ihatid ang kanyang anak sa isang birthday party, at ayaw niyang maapektuhan ng kanyang mga problema ang kanyang anak. Ngunit pagdating pa lamang nila, nakatanggap si Bud ng isang nagbabantang mensahe. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang anak at agad silang umalis. Habang papasok na sana sila sa sasakyan, may lumapit na isang vampira na ang katawan ay puno ng sunscreen upang harangan ang sikat ng araw. Agad itong pinabagsak ni Bud. Doon na lumitaw ang mas maraming vampira. Nakapila na ang kanilang mga sasakyan at handang humabol. Kalmadong sinabi ni Bud sa kanyang anak na mag-seatbelt, mag-focus lamang sa kanyang iPad, at huwag tumingin sa paligid. Ang sumunod ay naging isang nakamamatay na habulan. Agresibong hinabol siya ng mga vampira, ngunit ipinakita ni Bud kung gaano siya kahusay sa pagmamaneho, umiwas sa panganib at laging nauuna ng isang hakbang. Sa gitna ng habulan, tinawagan ni Bud ang kanyang asawa at sinabi rito na magsimula ng mag-impake. Kailangan na nilang umalis agad sa bahay. Alam na ng taong nagpadala ng banta kung saan sila nakatira, at may tunay na panganib na puntahan sila ng mga vampira bago sumapit ang gabi. Nagpatuloy ang paghabol, at isa-isang napabagsak ang mga vampira. Habang lumulubog ang araw, inakit ni Bud ang mga natitirang humahabol sa kanya, papunta sa isang makitid na kalsada na may maikling lagusan na hindi kayang daanan ng mga ordinaryong sasakyan. Matapos wasakin ni Bud ang harang ng lagusan gamit ang kanyang sasakyan, sa wakas ay nakauwi rin siya ng ligtas. Ngunit huli na ang lahat. Ang naghihintay sa kanya ay ang reyna ng mga vampira. Walang magawa si Bud kundi panoorin ng may takot habang napagtatanto niyang hawak na nito ang kanyang asawa at anak na babae. Ngayon, kailangan ni Bud na gawin ang higit pa sa simpleng pakikipaglaban. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanyang asawa. Sa wakas, sinabi na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay bilang isang mangangaso ng mga vampira. Ang trabaho niya bilang technician ng swimming pool ay isang simpleng takip lamang upang itago ang panganib na kinakaharap niya at protektahan ang kanyang pamilya. Dahil sa paghihiganti para sa vampirang nawala sa kanya noon, nagpa siya si Audrey na huwag munang patayin ang asawa at anak ni Bud. Sa halip, dinala niya sila sa malalim na bahagi ng kanyang pugad sa loob ng isang kuweba. Gusto niyang maranasan ni Bud ang parehong paghihirap na nararamdaman niya ngayon. Nang tuluyang magkamalay si Bud, wala na ang lahat. Ang natitira na lamang doon ay si Seth, na kagigising lamang din. Mabilis na napagtanto ni Bud ang katotohanan. Naging vampira na si Seth. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinubukan ni Bud na tapusin ang buhay nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng loika, nakaligtas pa rin si Seth kahit na nahiwalay ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan. May malinaw na nagbago sa kanya. Ganap pa rin ang kamalayan ni Seth at hindi na siya natutokso sa dugo ni Bud. Nang makita ito, nagpa siya si Bud na isama siya. Magkasama nilang haharapin si Audrey upang iligtas ang asawa at anak ni Bud na dinukot. Bago sila pumunta sa kuta ng mga vampira, dinala muna ni Bud si Seth upang puntahan ang kanyang kapitbahay sa apartment, isang babaeng nagngangalang Heather. Agad na itinutok ni Bud ang kanyang armas kay Heather, ngunit gumanti ito at lumaban. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Bud na si Heather ay isa ring vampira. Nang marinig niya ang paliwanag nito, naging malinaw ang sitwasyon. Napilitan lamang si Heather na sundin ang mga utos ni Audrey upang manatiling buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang bumagsak si Seth. Mahina siya at malinaw na naghihirap dahil sa kakulangan ng dugo. Alam ni Heather kung ano ang kailangan niya kaya binigyan niya ito ng isang buong ampule ng dugo upang inumin. Pagkatapos inumin ang dugo, halos agad na gumaling ang mga sugat ni Seth. Nag-alinlangan si Bud. Ang pagdadala ng dalawang vampira papunta sa pugad ni Audrey ay napakalaking panganib. Ngunit sa huli, nagpa siya siyang mas mabuti nang tanggapin ang panganib kaysa hayaan silang mapunta sa kamay ni Audrey.
Kung mawalan man ng kontrol sina Seth o Heather, kahit papaano ay mayroon pa rin silang pagkakataong lumaban. Nang makarating sila sa base ni Audrey, agad silang hinarap ng pinakamahihinang sundalo ng mga vampira. Dahil kasama niya ang dalawang makapangyarihang vampira na kayang tiisin ang mga bala, walang pag-aalinlangang sumugod si Bud. Sumiklab ang isang matinding labanan at naghari ang kaguluhan. Dahil sa dami ng kalaban, napilitan silang tatlo na magtago sa likod ng isang konkretong harang. Nang tila wala na silang pag-asa, dumating si Big John gamit ang kanyang sasakyan at nagpaputok, winasak ang hanay ng mga kalaban ang mga vampira gamit ang napakalakas na puwersa. Matapos malinis ang lugar, nalaman ni Bud na hindi nagkataon lamang ang pagdating ni Big John. Tinawagan pala siya ni Seth kanina dahil nag-aalala itong maaaring mabaigo ang kanilang misyon. Halos agad na lumapit si Bud upang pasalamatan siya, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil natatakot siyang kapag naging masyado silang malapit, maaaring mawalan ng kontrol si Seth. Nang makapasok sila ng mas malalim, naghiwalay ang grupo sa dalawang pangkat. Umakyat sina Seth at Heather upang harapin ang mga vampira sa itaas. Samantala, nagpatuloy sina Bud at Big John, umaasang mararating nila agad si Audrey at ang pamilya ni Bud. Habang naglalakad sila, natuklasan nila ang isang pasilidad na gumagawa ng sunscreen. Ang ilegal na operasyon na ito ay ginawa upang payagan ang mga vampira na malayang makalakad sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Nang mapagtanto kung gaano ito kapanganib, winasak ni Big John ang buong operasyon at walang iniwang kahit ano. Naramdaman ni Audrey na palapit na si Bud, kaya ang asawa ni Audrey ay umakyat upang salubungin at harangin siya. Samantala, nagpatuloy sina Bud at Big John sa isang pababang pasilyo, ngunit sinalubong sila ng walang katapusang grupo ng mga vampira na humaharang sa kanilang daan. Hindi agad napansin ng iba na nakagat na pala si Big John. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa halip na maging vampira at mawalan ng kontrol sa sarili, gumawa siya ng isang huling desisyon. Sa kanyang huling kabayanihan, isinakripisyo ni Big John ang kanyang sarili at tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang napakalakas na pagsabog. Hindi nagtagal matapos isakripisyo ni Big John ang kanyang sarili, biglang lumitaw ang asawa ni Audrey at inatake si Bud mula sa likuran. Hinawakan niya ang leeg ni Bud at ibinagsak siya sa pader. Nang magsisimula na sana ang kanilang matinding laban, dumating sina Seth at Heather at gumawa ng pagkakataon upang makatakas si Bud. Sinamantala agad ni Bud ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang tumakbo at narating si Audrey bago pa nito mapatay ang kanyang asawa at anak na babae. Pagkaputok pa lamang ng unang bala ni Bud, naging malinaw na tapos na si Audrey sa paglalaro. Binali niya ang kanyang mataas na takong at mabilis na sumugod kay Bud nang may nakakatakot na bilis. Lubos na nalampasan si Bud. Napakabilis ng mga atake ni Audrey kaya halos wala nang magawa si Bud kundi maging suntok-santukan lamang. Hindi niya kayang sabayan ang kanyang bilis. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang asawa, muntik nang maiwasan ni Bud ang kamatayan. Nang tamaan ni Audrey ang kanyang asawa at mapalipad ito, agad na kumilos si Bud. Gamit ang kanyang huling natitirang bala, pinaputukan niya si Audrey bago pa ito makalapit sa kanyang pamilya. Ngunit madaling nasalo ni Audrey ang bala at muling lumapit, handang wakasan ang buhay ni Bud. Akala ng lahat ay ito na ang katapusan niya, ngunit nagkamali sila. Sa isang biglaang pagbabago ng pangyayari, si Audrey ang namatay. Mula pa sa simula, naghanda na si Bud ng isang simpleng patibong gamit ang parehong kawad na palagi niyang ginagamit upang malinlang ang mga vampira. At sa pagkakataong ito, naging perpekto ang plano. Sa wakas, napatay na si Audrey. Samantala, sina Seth at Heather ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa asawa ni Audrey, na napatunayang mas malakas pa kaysa sa kanilang dalawa. Ngunit sa isang mahalagang sandali, tuluyan din nila itong natalo nang sabay-sabay nila itong hilahin pababa. Nang makabalik na ang lahat sa ibabaw, bigla silang hinarap ni Ralph at ng kanyang mga tauhan. Nakita ni Ralph ang kaguluhan, kaya handa na naman niyang paalisin si Bud sa Union sa ikalawang pagkakataon. Binasa ang mga patakaran, ngunit sa pagkakataong ito, kumilos si Seth at malakas na hinarap ang mga akusasyon laban kay Bud gamit ang sarili rin niyang mga regulasyon. Dahil sa ginawa niya, agad siyang itinuring na traidor.
Kahit na tinalikuran niya si Ralph, mas masaya si Seth kaysa dati dahil sa wakas ay naranasan niya ang tunay na trabaho sa field kasama si Bud. Para naman kay Bud, tuluyan nang bumalik sa kanya ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Kumita siya ng malaking halaga mula sa mga pangil ng mga pinuno ng vampira. Pinatawad siya ng kanyang asawa, at muli siyang nakasama ng kanyang pamilya, handang mamuhay ng payapa kasama sila. Kaya ang aral ng kwento ay, bayaran ang matrikula ng iyong mga anak sa tamang oras, dahil ang mga problema sa pamilya ay mas mapanganib pa kaysa sa mga vampira.